Subaru Forester. Yan. Kakabitan ko siya ng Megasonic Roots. Pakita ko sa inyo yung kakabit. Okay, ito yung ikakabit natin. Megasonic Roots. Isang set lang yan mga boss. Makita nyo. Tapos, testingin natin yung stock na busina. Okay, pakinggan muna natin yung stock na busina. Pindutin ko lang. Pakinggan nyo ah. Okay, yun ang tunog niya. Kalasin na muna natin mga boss. Unahin natin dito ito mga clip sa unahan. Ito naman, regular lang na clip. Sisikwatin nyo lang yan. Gamit kayo ng flat screw. Siyempre. Ilan lang ba ito? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 na clip. Plastic clip. Yan, sisikwatin nyo lang yan. Tapos dito sa bandang ito, sisilipin nyo sa ilalim yung pinakang kanal ng pagsisikwatan. Yan. Kapag ka natanggal nyo na yun, ilalagay nyo dito sa ibabaw yung mga kinalas nyo. Ito sa part na to. Para yung pwesto ng clip mula dito, ilalagay nyo dun. Para hindi malito pag ibabalik na yung mga clip or yung mga pyesa. Tapos, hanap tayo ng flashlight. Ito ay merong 360 camera. Palagay ko ay additional lang na 360 camera. Hindi siya original. Ito yung camera niya. Ayan, dito sa part na to. Ngayon, titignan natin kung kailangan ko pang kalasin yung bumper. Kailangan kalasin ng bumper dahil nakatornilyo yung grills. Ito. So, ang gagawin natin, kalasin din natin itong ibabaw. Ito. Yan. Bali, ang mangyayari, yung lahat ng clip sa ibabaw, kalasin nyo hanggang dito sa part na to. Yan. Ilagay nyo rin sa ibabaw. Tapos sa ilalim, tignan natin. Puro clip lang naman lahat. Ito sa ilalim. Dito sa gilid, halos puro clip lang mga boss. Tapos dito, medyo may angat na bumper dito. Pakita ko na lang sa inyo mamaya. Tapos ito, kung makita nyo, tinatanggal din ito. Yun sa pinakang washer. Ihilahin yan. Ito mga boss, yan. Ihilahin nyo yan ganito. Tapos meron yung clip dito sa ibabaw. Aangatin nyo lang yun. Yan. Kapag kayo magkakalas ng ganito, yan. Ito lang yung sisikwatin nyo. Itong clip na ito. Okay? So, yun. Ganito lang. Tapos sa kabila, ganun din yun. Okay? Unahin nyo ito. Tapos, syempre, ilagay nyo ulit sa ibabaw. Yun mga boss, dito, kung napansin nyo, nakalas ko na yung dito sa part na to. Yung sa cover ng washer ng headlight. Dito, ang style niyan, tutuklapin nyo lang yan. Ganon. Okay? Tapos, sisikwatin nyo lang yan. Kamay lang gamit, ayan o. Aangatin nyo lang yung ganon. Tapos, pagkaangat nun, tanggal na yan. Okay? Tapos yan, syempre, ilagay nyo na dito sa ibabaw, katulad ng ginawa ko doon sa isa. Tapos yan, may mga clip lang. Ito yung sinasabi ko sa inyo kanina. Medyo angat na yung pinaka-bumper niya. Yan. Tapos, tignan natin dito. Ito, masyadong malaki ang angat nito dito eh. Okay? So, yan dito, nakalas ko na yung mga clip dito. Sa ilalim na lang. May mga clip dun sa ilalim. Tapos, ipupull out ko na yung pinaka-bumper niya. Tapos, ito yung 360 niya. Ito ay additional lang kasi may linya dito na wiring eh. Ayan. Okay? So, yun. Babaklasin ko na. Kukunin ko na yun sa ilalim. Tapos, ay baklas na lahat yan. Okay, tayo magkalas na ulit dun sa ilalim. At mga clip lang naman ito. Hanap lang ako ng higaan. Siyempre, gamit din kayo ng flashlight. Dito sa ilalim, ang clip niya,
dito sa bandang dulo dito, sa ilalim. Puro plastic clip lang naman yan mga boss. Tapos dito sa bungad, yung pinakanta-paludo, kung makita nyo. Tapos dito, ipapakita ko na lang sa inyo dito sa pinakabungad dito. Ipakita ko na lang sa inyo kung alin yung dapat kalasin. Ito lang yung pinakang tapaludo niya. Lahat ng clip para sa ilalim, sama-samahin nyo para hindi siya maghiwa-hiwalay. Ganun ang technique dyan. Ang pang-ilalim ay para lang sa pang-ilalim lahat. Tapos dito sa left side na gulong, meron din ditong clip. Natanggal ko na rin yung para sa dito sa ilalim, dito natin ilalagay yan. Kasi yun lang yung kakalasin natin dito sa gilid eh. Ganun ang technique dun. Tapos dito sa kabila, sa right side, tatanggalin na rin natin ito. Lahat ng clip. Ang diskarte dun, gagalawin nyo yung bumper para makita nyo agad kung alin yung kasakop niya na nakaklip. Yan. Oras na nakumpleto na natin yung pinaka-clip doon sa pang-ilalim, ilalagay na natin ito dito sa taas. Kalapit nung clip nung mga para sa ibabaw. Sa ibabaw tapos sa ilalim. Yan. Dito sa right side, tanggalin na rin natin yung pinakang clip niya. Madali lang naman makita to. O, diba? Tanggal na. Gamit lang kayo flat screw. Tanggal yan. Tapos yung para dito sa side, ganun lang yun. Okay, ayos na. Tapos subukan na natin kalasin lahat ng bumper. Pero titignan ko muna lahat kung wala nang clip o wala nang clip lock. So dito, inaangat lang yung ganun. Kahit mag-isa lang naman, kayang-kaya to. Ganun lang. Yun. Thank you. Tanggalin mo yung Tapos tatanggalin lang yung socket dito sa ibabaw. Sa pag-light. Yung socket ng pag-light. Tapos ito yung 360 camera. Dahil meron siyang 360 camera, bubunutin lang natin. Unplug lang. Yun. Tanggal na. Tapos dito na natin ilalagay yan. Tinulungan ako ni Pogi, syempre. So yun, tanggal na natin yung yung pinaka-bumper niya. Tapos yan, susurbihin ko muna ito lahat kung ano yung mga itsura nung nasa loob. Yan, okay. So all goods naman lahat, tama yung ating binaklas ng mga clip. Okay, pakita ko sa inyo. Nakalas ko na mga boss. Pakita ko lang sa inyo. So dito, may clip yan dito sa ilalim dito. Aangatin nyo lang itong na to, panel. Yan, meron yan dito, clip. Tapos yan, ang clip niyan, 1, 2, 3. Okay? Tapos ang clip niyan dito sa gitna, 4 lang. 1, 2, 3, 4. Yung isa kasing clip nun, para dito. Uy, mga paa nyo. Ay, hindi pala kita. Basta ito lang. Itong tapat nito. Gagalawin nyo yung panel na yan. Kapag ka itong panel na to, yung pinagkakapitan yan, yun yung kakalasin nyo yung clip. Okay? Yan. Tapos syempre, kinalas ko na rin yung socket ng H11.
Tapos ito yung sa 360 camera niya. Yan. Tapos ito yung stock na busina. Yan yun. Sige nga, Pogi. I-busina mo nga. Titingnan natin kasi dalawa yung busina niya. Ayun pa yung isa at ito yung isa. Ngayon, titestingin namin. Sige nga. Isa pa. Okay na, okay na. Dalawa yung natunog niya. So, yan. I-unplug ko lang yan, pati ito. Tapos, magagawa na lang ako ng lalagyan na ng busina. Siguro dito na lang. Magagawa ko ng bracket. Pag ganun. Okay? So, yan. Ipapakita ko na lang sa inyo kung alin dyan. Kung saan ako magagawa ng bracket. Okay, ganito naman. Dito sa pwestong ito mga boss. Nakita nyo itong butas na ito. Yan. Dito na ako magagawa ng bracket para dito sa busina na Megasonic Roots. Tapos yan, mula dito may butas. Straight yan hanggang dito. Pansinin nyo dito, walang butas. Gagawa na lang ako dyan mamaya ng butas. Ang sinukat ko dyan flat bar ay 30 inches. Yan, 30 inches yung ginawa ko dyan. Parang ganito. Gumawa na ako eh. Yan, tapos may butas na yan. Kinuha ko yung sentro. Yan. Susukatin nyo lang yung bubutasan nyo dyan. Yung tutuko dito, banda, mas mataas dun sa, tingnan nyo, ang pwesto. Tapos yan, isinukat ko yan, kung gano'ng kahaba yung sentro, dun sa kabila. Yan, tapat ng butas. Tapos yan, yung sukat ko dito, binalansi ko lang yan dito. Para, kung saan tatama dito yung, niya, yung, sa panel, doon lang ako magbubutas. Ngayon, ang gagawin natin dito, tatanggalin lang natin tong stock na busina. Yan, tinanggal ko na. Okay. Tapos yan, ilalagay ko na yan ng ganon. Yan, tapatan na yan dito. Okay, pati dito. Yan, dito, magbubutas na lang ako. Susukatan ko na lang yan. Okay? Yan, ganyan, no. So, yun. Bubutasan ko na muna to tapos susukatan ko na rin yung mga busina kung gano'ng kalalayo yung gagawin ko. Okay? So, yun. Okay, mga boss. Yung flat bar, nabutasan ko na. At dito, nabutasan ko na rin. Ayan kung makita nyo. Tapos yan, ang gagawin ko dyan, itornilyo nyo muna. Kasi ang mangyayari niyan, lalagyan pa natin ng parang spacer yan para pumantay dito. Kasi kung hindi nyo lalagyan ng parang spacer, kumbaga sana i-double knot, ay medyo naka-bend siya. Tapos dito, yan. Ito yung ibabaw. Yan. Dito, mula sa sentro, ang sukat ko dyan, 3 inches. 3 inches. Ayan, kung mapansin nyo, pakita ko sa inyo. Mula doon sa sentro, yan yung butas. Ayan, kunyari, ganito. Yan. Ganyan. Tapos dito. Yan. Mula sa sentro niyan, 3 inches. Hanggang dito sa dulo na to. Bali, ang niya, 6 inches. Tapos yung abang ko na butas, mula dito sa kanto na to, 6 inches lang din yan. Tapos sinintro ko sa gitna. Parang ganyan, no? Yan. Diba, ganyan. Mula dito, kantuhan niya, 6 inches. Saka ako nagbutas. Okay, ganun yun. Tapos yan, ganyan ang pwesto niyan. Yan, lalagyan ko pa ng washer yun doon sa likod. Yan, sa likod niyan. Tapos dito, ganun din. Sa part na to. Yan. Dito sa likod ang tornilyo. May washer din yun. Okay. Tapos lalagyan ko pa siya ng additional na washer. Yan, ganyan. Tapos saka ko ipapatong dito yung flat bar. Same lang din dito sa kabila. Okay. Kaya binutasan ko yan ng ganun para additional in case na sabihin ni boss ay dagdagan pa natin ang busina, malaki pa yung bakante. O ay may butas na ako. Ayan, ganyan ang ko nun. Okay? So isasampa ko na dito yung busina, pati yung bracket. Ayan, ganyan ang setup niyan. Pati doon sa part na yun. Inisprayan ko yan para sure bull. Binutasan ko yan eh. Dati wala yung butas eh. Itinapat ko lang din yan doon kung saan tumapat yung bracket natin. Okay? Okay, naisalang ko na mga boss. Ayan, kung makita nyo. Yung may dinubli pa akong nut dyan sa likod, plus washer, tapos ayan na. Tapos dito, wala. Diretso flat lang yan. Kaya nilagyan ko ng spacer doon na additional nut ay gawa ng para pumantay dito sa sentro na to. Papunta doon.
Tapos dito, papunta dun. Yung binutas ko, saktong-sakto lang kasi sinukat ko yan nung ikinabit ko yung tornilyo dito. Okay? So, isasampa ko na muna yung yung busina. Ikakabit ko na muna to tapos diretso na ulit dun. Okay, ganito na ginawa ko mga boss. Kung makita nyo, yan ang itsura niya. Dito nga pala sa likod, naglagay ako ng spacer dyan. Ayan, kung makita nyo ha. Ayan. Pinaangat ko para hindi sumabit dito sa bumper na bakal. Yan. Kaya yan, maganda ang play niyan. Tapos yung extra lalagyan na ng busina, na yan na. Okay? Tapos dito. In case na magpadagdag si boss ng busina, all goods na yan. Tapos ito, ililinya ko na lang at magkakabit na ako ng relay. Ayan. Tapos ito, sinukso ko lang yan mga boss. Titapan ko pa yan para all goods na yan. Okay? So yun, kakabit ko na itong relay. Ayos na ito. Okay, maglinya na tayo ng relay. Kung makita nyo, dito sa ginawa ko, yung label niya, ayan, magkakahiwala yan. Ito para sa 86, at ito naman ground, at ito yung para sa 87. Itong isang ito para dun sa stock na busina. Ayan, kaya nakahiwala yan. Kaya kahit putulin ko yan isa-isa or lahat, alam ko ang label niyan. Itong dalawang ito yung para sa busina. Ayan, yung magkasama na yan. Ayan o. Nakita nyo? Okay. So, dito, umpisa na natin. Number 87 muna tayo. 87. Lagay natin dito. Number 87 ng relay para sa busina. Siyempre tape pa natin yan. Ito naman lagi kong pinapaliwanag ito bagay may video ako na about sa pag-install ng busina. Ayan, lagi kong sinasabi yan, lagi kong isinasama ito. Kaya kung napanood nyo yung iba kong mga video, mapapanood nyo rin yun. Okay, number 85 naman tayo para dito sa may balot na tape. Ito yung sa ground. Number 85, diretso na yan sa body ground. Kasabay nung or kasama nung grounding ng busina. Yan. Sasama na natin yan, number 85 ng relay. Kasama ng ground ng busina. Yan. Makita nyo yan. Tape, tape, tape. Laging dapat merong tape. Yan. Tapos, number 86. Puputulin na natin to. Pansinin nyo yan, bawat linya ko ng mga wiring, hindi ko pinuputol yung dulo. Ang purpose kasi niyan, ayan o, kung makita nyo, hindi ang putol. Ang purpose ko kasi niya, katulad dito, number 86 para dito. Pag pinutol ko yan, pansinin niya, number 86. So, puputulin ko na yan. Pag pinutol ko na yan, mahaba pa yung magiging available kong wire. Kaya walang putol. Ngayon, pinutol ko sa number 86, doon sa switch ng busina. O, ay di mahaba pa yung wire na magagamit ko. Ngayon, yung pinakandulo nun, noong number 85, siyang idudugtong ko muna sa number 30 ng relay. Ayan. Pagka naikamada na natin yon, number 85, number 86, at number 87, pwede na tayong magdugtong dito sa isang dulo ng wire. Ito, yung pinutol ko. Yan. Anahan na natin yan, i-slice na natin yan, babalatan na natin. Tapos, diretso tap na sa number 30 ng relay. Yan, diretso tap ng number 30 yan. Tapos yan, wala pa rin putol mga boss. Ano, hindi ko pa rin pinuputol yung dulo niya. Yan, wala pa rin putol yan. Para mamaya na ako magpuputol kapag inililinya ko na yung pinaka-negative at positive para sa battery.
Yan, para mahaba pa yung wire natin. Meron nga pala dito yung ano, may nag-comment sa akin sa Tamaraw, Hilux Tamaraw. Ay sablay daw yung tape. Electrical tape daw ginamit ko. Ano bang magandang tape na ginagamit yan? Para magaya ko din. May nag-comment sa akin, di naman sumagot kung anong tape yung ano, yung tinatanong ko. Shoutout nga pala sa iyo. Tinatanong ko kung sablay yung gawa ko doon sa Tamaraw. Or tape lang yung napuna niya. Ano bale? Electrical tape yan. Tama yan. Okay. Pagka nandito na tayo, so it's number 85, tapos number 30, isusukat nyo na yan. Pagkasukat nyo na yan, lalagyan nyo ito ng tape yung dulo. Yan, lalagyan nyo ng tape yan na ganyan. Tapos, kung alin yung number 85 para sa ground, lalagyan natin ng label dito para sa negative. Ayan o. Pansinin nyo yung ano, yung wire. Okay. Yan yun. Tapos yan, pwede na natin balutan. Yan. Lalagyan na natin to ng balot pag ganito. Tapos, ilalabas lang natin yung dalawang wire. Ito. Saka natin babalutan lahat. Tapos dito, ganun din. Babalutan na natin yan. Okay? So, yun. Pagka nabalutan na natin yan, di dire-diretso na tayo dyan. Magtatap na tayo sa battery yan. Negative at positive. Yan, sige, balot lang, balot lang. Comment nyo dito kung ano yung tape na ginagamit nyo. At ako'y may nag-comment talaga sa akin. Yung ano, sablay lang daw ako sa tape. Ano ba yung tape na ginagamit niya doon sa kanilang lugar? Hindi ko maintindihan siya. Yan. Ito na yung pagbabasehan natin para sa negative at para sa positive, yung may fuse. Okay? So, ililinya ko na muna to. Itong mga binuo kong relay. Ayan o. Okay? Dito naman tayo sa taas. Dito ko na nilinya ito. Tapos, inayos ko na rin ang cable tie dito. Kung mapansin nyo. Inayos ko na rin ang cable tie dito para hindi na siya magsabog-sabog ang wirings. Para lahat ay maganda. Yan. Tapos dito, yung wiring natin na to, kung mapapansin nyo, kaya ayos ko na yan dito. Iaayos ko lang ito dito sa ilalim para maganda. Ilulusot natin sa ilalim para walang sabit. Kapag nakita nyo na yung tape ay kakapusin, balutan pa ulit natin yan. Kasi kailangan walang makikitang nakabukas na wire. Kailangan yun mabalutan lahat ng electrical tape. Hindi ko talaga maintindihan doon sa nag-comment na yung kung anong tape yung gamit nila. At sablay daw ako sa pag-tape or sa tape. Tape lang daw yung sinasabi niya. Ay, di ba? Malalaman natin kapag may nakita ulit ako doon na may mas magandang tape na sinasabi nila. Yan. Pagka nakuha na natin yung wire na ano na yun, may ayos na natin. Yan, pwede na yan. Tapos dito nakita niyo yung label dito na nilagyan natin ng tape. Yan. Dito, yung may tape, huwag natin puputulin kasi nandito yung positive niya eh. Ngayon, ang ipuputulin natin dyan yung malapit sa kuryente o yung dun sa positive. Yan. So, mahaba pa yung wire ng negative natin.
Ngayon, ito namang pinutol ko na ito. Ito yung para sa 30 ng battery. Ngayon, kuha tayo ng fuse solder. Lalagyan natin yung fuse solder. Puputulin lang natin yan ng gayaan. Tapos ay ganito. Itatap na natin yan yung para sa 30 ng relay. Ayan. Tapos syempre, tapean ulit natin. Syempre, electrical tape pa rin ang gagamitin natin dyan. Okay. Tapos yun, yung dulo ng fuse natin, lagyan natin ng terminal na bilog. Ayan. Basta, pag may terminal na bilog, mas maganda. Para hindi nakasabid lang basta sa tornilyuhan. Ayan. Malapit na ito matapos. Okay, ayos ito. Pwede ko nang ilagay sa... Pero bago yun, titipan ko muna din ito. Para maganda ang kamada ng aking wirings. Siyempre. Ayusin ko ang kamada niyan. Kailangan balot na balot ng wire. O balot na balot ng tape. Ang wiring ko. Hindi pwedeng may mga open na wire. Yan. Pwede na natin itong kamada ng ganun. Para diretso siya sa body ground ng battery. Or ang negative pole ng battery. Yan. Diba? Ganda. Lalagyan ko na ito ng battery terminal. Same lang din dun sa fuse. Okay, may nasubra pa. Parang isang dang ka lang yun. Tansyado ang wirings. Okay, pagka nalagyan nyo na ng terminal yun, pwede nyo nang ikapit lahat. Tapos, magte-testing na tayo. Lalagyan na rin agad-agad ng ng fuse. Fuse nito ay 30 amperes. Yung kulay green. Kulay berde. Makita nyo. Lagyan ko lang ng body ground. Kakapit ko na doon sa mismo terminal. Yan. Tapos dito, terminal lang din ng para maganda. Kaya lang, nat na 12 ito. Mas maganda, nat na 12. Ito lang. Kailangan ko ng... Okay, kabit natin yung 12 na tornilyo. Or na nut. Para dito sa positive. 12 na nut ang kailangan ko. Oh, di ba? Kapit na kapit. Ngayon, isasalpa ko na muna yung fuse solder or yung fuse. Testingin muna natin, kaunti lang. Pakinig ko lang na. Mapakinggan ko kung maganda nga. Ayos. Ayusin ko lang to lahat para all goods na. Okay, dahil nga tapos na ako, pakita ko lang sa inyo lahat. So, ito yung ating switch. Dito ko na nilagay. Busina. Okay na yan. Ready na sa isa pang set. Ayan yung butas. Ilagyan ko yan ng spacer sa likod para hindi tumama yung natin dito. Yung busina. Ayan. Okay. Tapos dito, tanggalin lang natin yung mga yan. Ito na yung wirings niya. Yan. Tapos yung busina pala mga boss, dito ko na ililipat yan. Yan, nakita nyo yung tornilyohan na yun. Hahanap lang ako ng gis na tornilyo
Tapos ay ililipat ko na muna yan dyan. Okay? Pag ganyan. Para lang hindi mawala yung busina natin. Or, dito pala oh. Pwede rin dito. Okay? Kasi hindi na pwede dito eh. Yan, okay? Ayos na ito. O kaya dito pala. Ilalagay ko na muna dito. Ay, dito pala. Isasama ko dito. Yan. Isasama ko na lang dito sa stock niya. Yan o. Igaganyan ko na lang. Okay? Pagka nagkalas kayo ng busina doon, dito nyo na lang isama. Okay? So, ayun. Dito ulit tayo. Ito na yung wiring natin. Okay? Tapos dito ko na nilagay yung relay para madaling ma-access natin kapag ka may problema or kung anumang kailangan i-check dyan sa relay. Tapos ito na yung fuse holder, number 30. Yan. So yun, bubuhin ko na muna to tapos ay final ulit tayo. Final testing. Okay, bubuhin na namin yung busina. Ha? Hindi, iba kabit na natin yung bumper. Tulungan mo ako. Bukas sa kabila. Okay, ganito naman pagka ibabalik ang bumper. Tapos, yung kailangan ikabit natin yung pinaka pag-light. Kailangan lahat ng mga kinalas natin dyan ay naka-install or nakakabit. Yan, katulad yan. Naka-install dapat yan. Tapos, isalpak natin ng ayos yung tama alignment ng bumper. Yan. Tapos dito sa gilid, kailangan nakasalpak din yan. Okay na dyan. Yun. Ayos na, yari na. Okay? Tapos bago natin i-fix lahat, titestingin natin yung yung park light or yung pag-light. Okay, ayos naman yung pag-light. So kapag na-testing na natin yun, park light, pag-light, headlight, okay na yan, dire-diretso na tayo dyan. Pwede na nating buuhin. So unahin na muna natin yung dito sa grills. Dahil alam ko naman ako nasa nakalagay yung mga clip natin, hindi na tayo malilito dyan. Dahil doon ko nilagay yung clip sa gitna, alam ko na kung saan ko kukunin. Ang para dito sa gitna. Yan. Diba? Ganun lang. Tapos lahat yan, kompleto naman yan eh. Diba? Ganun lang yan. Okay, kompleto. Asan yung Phillips screw natin para mailagay na natin yung iba pa. Dito, yung clip natin dito sa ilalim, sa gilid, kakabit na rin natin yan. Okay. Dito sa kabila, ganun din. Yung nag-iisa dito, yan, dito sa side na to, para hindi tayo magkamali ng mga ikakabit. Hindi ba? Itong ilalim, kailangan ayusin natin para tumama yung ating ikakabit doon sa ibabaw. Kasi kapag hindi nakatama ang guide nun, mahirapan tayo. Mahirap maglusot. Yan. Kapag naiayos nyo na yung tapaludo dito sa ilalim, kaya na natin ikabit dito. Kapag naiayos nyo na yung salpak dun, yun na, yari na.
Dito naman tayo sa ilalim. Okay, dito sa ilalim, hindi naman na magkakamali tayo dyan. Pagka nakuha nyo na yung mga clip, salpak lang ng salpak yan. Dire-diretso na tayo dyan. Okay, pagdating dito, oh, di ba? Dito sa side na to, timo, dali lang din. Saglit lang din, oh. So, pag kinalas nyo yan na kumpleto yung clip, ay dapat ay kumpleto rin yung ring ibabalik lahat. Walang labis, walang kulang. Ayan. Medyo may matigas lang na part, pero all goods pa rin. Ang importante, na isalpak natin lahat, kumpleto. Dito sa bandang gitna, kumpletuhin na natin. Okay. Saan pa yung isa? May isa pa. Ayun, dito sa dulo. Hindi ko nalagyan. Ayun, kompleto. Lahat ng pang ilalim, ayos sa lahat. Ito pa. Ito naman, pagka dito sa part na to mga boss, gawin nyo lang, kuha lang tayo ng lungnos para madukot natin. Yan. Tapos, itong part na to, ilalak nyo lang ganun. Pagka naisuksok nyo na, nailak nyo na, pwede nyo nang bitawan. Okay? Dito naman sa kabila, ganun din, syempre. Kuha lang tayong lungnos. Dukutin natin yung pinaka washer nozzle niya. At itapat yung ating pinaka cover. Pagkatapos nun, pwede nyo nang bitawan. Okay? Testing naman tayo. Testingin na natin. Busina. Testingin natin yung headlight, paglight. Okay, busina naman. Ayos na. Okay na mga boss, pakita ko lang sa inyo. Okay, ito yun. Kung makita nyo, yan yung busina natin, sintro-sintro sa gitna. Okay. Tapos yun, lahat ng mga kinalas natin, yung paglight, yung sa camera, yung goods na rin, nakasaksak na. Yan na, may abang pa tayo na pwedeng gawing isa pang set. Okay na yan. Tapos dito, yung sinasabi ko, yan, sisikwatin nyo lang yan. Okay? So yun, okay na ito. Subaru Forester. Installation lang ng Negasonic Roots. Isa lang, isang set. Okay?